Ang sanggol na hindi tinangay ng ilog. Sa huling bahagi ng kwento natin, iniwan natin ang Israel sa gitna ng takot. Isang utos ang umalingaw-ngaw sa buong Egypt. Ang bawat sanggol na lalaki ng Hebreo ay dapat ihagis sa ilog. Walang ligtas, walang pinipili, mayaman man o mahirap. At sa gitna ng madilim na utos na yon, may isang sanggol na ang kwento ay magsisimula sa isang basket at sa isang ilog. Isang sanggol sa panahon ng kamatayan. May isang lalaking mula sa angkan ni Levi na nag-asawa ng isang babae na kapareho rin ng kanyang lahi. At nang magkaanak sila, isang lalaki ang isinilang. Isang sanggol na dapat sana ay patay ayon sa utos ng paraon. Ngunit nang makita ng kanyang ina ang bata, may nakita siyang kakaiba. Hindi lang siya sanggol, may liwanag sa kanya, may pag-asa. Kaya itinago niya ang bata sa loob ng 3 buwan. Isipin mo ang hirap. Bawat iyak kailangang pigilin. Bawat galaw kailangang tahimik. Bawat araw may takot na baka may makarinig. Hanggang sa dumating ang panahong hindi na niya kayang itago pa. Ang basket sa ilog. Sa halip na sundin ang utos ng paraon, ang ina ay gumawa ng isang desisyon na puno ng tapang at pananampalataya. Gumawa siya ng basket mula sa tambo. Pinahira ng alkitran para hindi pasukin ng tubig. Maingat niyang inilagay ang sanggol sa loob at dinala ito sa pampang ng ilog Nile. Hindi niya hinagis ang bata sa ilog. Inilapag niya at mula sa malayo, pinagmasdan ng kapatid na babae ang basket. Naghihintay, nagdarasal, umaasa. Ang anak ng paraon. Hindi nagtagal, isang babae ang dumating sa ilog upang maligo. Ang anak na babae ng paraon. Nakita niya ang basket na palutang-lutang sa gitna ng mga damo. Pinakuha niya ito at nang buksan niya, isang sanggol ang kanyang nakita. Umiiyak. Alam niya agad na ang batang ito ay Hebreo. Alam niya rin na ayon sa utos ng kanyang ama, dapat patay na ang batang ito. Ngunit may nangyari sa kanyang puso, naawa siya, ang talinong kapatid. Biglang lumapit ang kapatid na babae ng sanggol at nagtanong ng may lakas ng loob. Gusto mo po bang ipaghanap ng mag-aalaga mula sa mga babaeng Hebreo? Sumang-ayon ang anak ng paraon. At sa isang iglap, ang ina ng sanggol, ang parehong babaeng nagtago sa kanya, ay tinawag upang mag-alaga sa sarili niyang anak. At higit pa roon, binayaran pa siya. Isipin mo yan, buddy. Ang utos ay patayin ng sanggol. Pero ang resulta, ang ina ay binayaran para alagaan ng batang na dapat sana ay pinatay. Lumaki sa palasyo. Nang lumaki ang bata, dinala siya sa palasyo ng paraon. At doon siya pinalaki bilang anak ng prinsesa. Tinawag siyang Moses, na ang ibig sabihin ay hinugot mula sa tubig. Isang batang Hebreo na lumaki bilang prinsipe ng Egypt. 2 mundo ang kanyang kinalakihan. Ang mundo ng alipin at ang mundo ng kapangyarihan. At sa paglipas ng panahon, hindi niya nakalimutan kung sino siya. Ang galit ni Moses. Isang araw, lumabas si Moses upang makita ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. At nakita niya ang isang Egyptian na binubugbog ang isang Hebreo. Tumingin siya sa kaliwa, tumingin siya sa kanan, at sa bugso ng galit, pinatay niya ang Egyptian at itinago ang bangkay sa buhangin. Ngunit kinabukasan, nang subukan niyang awatin ang 2 Hebreong nag-aaway, sinagot siya ng isa, "Sino ka para humusga? Papatayin mo rin ba kami gaya ng ginawa mo sa Egyptian?" At doon niya nalaman, alam na ng lahat, pagtatago sa disyerto. Nang marinig ito ng paraon, hinanap niya si Moses upang ipapatay. Kaya tumakas si Moses at napunta sa lupain ng Midian. Doon, sa isang balon, tumulong siya sa mga anak na babae ng isang pari. Dahil sa kanyang kabutihan, tinanggap siya sa kanilang tahanan. Nag-asawa siya, nagkaroon ng anak, at naging pastol ng mga tupa. Mula sa palasyo, napunta siya sa disyerto. Mula sa prinsipe, naging tagapag-alaga ng tupa. Ang tahimik na paghihintay.
Lumipas ang maraming taon. Samantala, ang mga anak ni Israel ay patuloy na nagdurusa sa Egypt at ang kanilang mga dahing, ang kanilang iyak ay umakyat sa Diyos at narinig ng Diyos ang kanilang daing. Hindi pa handa si Moses, hindi pa tapos ang kanyang paghuhubog, ngunit ang plano ng Diyos ay unti-unti nang gumagalaw. Ang kwento ni Moses ay kwento ng isang taong hindi agad naging bayani. Siya ay iniligtas bilang sanggol, nagkamali bilang binata, at nagtago bilang adulto. Minsan, ang pagliligtas ng Diyos ay hindi agad pag-ahon, kundi paghahanda. At sa susunod na kwento, sa gitna ng disyerto, may isang nag-aapoy na puno na hindi nauubos. At doon, magsasalita ang Diyos. Thank you for watching. Please like and subscribe.